Masayang umuwi si Joel mula sa trabaho. Dala ang ilang pasalubong na binili niya mula sa paboritong tindahan ng pamilya. Ang langit ay unti-unti nang nagdidilim, ngunit magaan ang pakiramdam niya habang binabaybay ang daan pa uwi. Iniisip niya ang ngiti ng kanyang misis na si Ira at ang tuwang maipapakita ng kanilang mga anak, lalo na ang panganay nilang si Jordan na mahilig sa mga cake na laging inuuwi ni Joel. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng nilulutong sinigang na baboy. Agad niyang narinig ang tunog ng mga yapak na nagmamadaling lumapit sa kanya. "Papa!" Sigaw ng 5 taong gulang niyang anak na si Jordan na halos mahulog sa pagkakaupo sa sofa habang tumatakbo papunta sa pintuan. "Ano po yung dala niyo? May cake po ba?" Sumunod sila lahi, ang 3 taong gulang nilang bunso, na agad tumakbo rin, ngunit sa halip na sumilip sa daladala ni Joel, ay yumakap ito sa kanyang binti. "Papa, pinyapin mo ko." Ang tinig nito ay mababaw ngunit puno ng kagalakan. "Ang babait ng mga anak ko." "Oo, may dala akong paborito niyong cake." Natatawang sagot ni Joel habang inilalapag ang isang paper bag sa mesa. "Pero teka, baka gusto ninyong maghugas muna ng kamay bago natin buksan to? Baka maubusan po kami ni Jordan." Malambing na reklamo ni Lalahe habang nakatingin sa kuya niya. Napatingin naman si Jordan sa kapatid at nakangiting tumugon. "Ako muna maghuhugas, Papa, para mauna rin akong tumikim." Habang abala ang 2 bata, lumabas ng kusina si Ira, ang misis ni Joel, dala ang isang sandok. "Bakit ang ingay dito?" "Ay, nandito ka na pala." Lumapit siya at tinapik ang balikat ng asawa. "Napagod ka ba sa biyahe? Ang daming pasahero kanina sa jeep tapos ito pa, ang init." "Hindi naman masyado," sagot ni Joel sabay abot ng maliit na kahon mula sa bag. "Para sa'yo to, favorite mong kutsinta, di ba?" Natigilan si Ira bago ngumiti ng malapad. "Ay Joel, napaka-sweet mo naman. Lagi mo nalang iniisip ang paborito ko kahit na sigurado akong ubos na ang pasensya mo sa maghapon. Para sa'yo nga kasi, palaging may espasyo ang pasensya ko," sagot ni Joel habang nakatingin sa asawa. "Saka, wala pa rin akong panama sa effort mo araw-araw sa bahay. Pagod din yan." Habang nag-uusap silang mag-asawa, bumalik ang 2 bata. Parehong basa pa ang mga kamay. "Papa, bukas na ba natin?" sabik na tanong ni Jordan habang hinihila ang laylayan ng kanyang polo. Si Lalahi naman ay pilit na sumisilip sa bag. "Oo na, sige na." Tumawa si Joel at nilabas ang kahon mula sa paper bag. Nang makita ito ng 2, sabay silang sumigaw. "Cake na may choco!" Habang pinapanood ni Joel ang masayang mukha ng kanyang pamilya, napaisip siya. Simple lang ang buhay nila, pero ang saya at pagmamahalan sa bawat sandali ang nagbibigay lakas sa kanya araw-araw. Para sa kanya, ang bawat pag-uwi ay isang paalala na kahit anong hirap ang harapin niya sa trabaho, sulit lahat kapag kasama na niya sila. Lumipas ang ilang taon at masaya pa rin ang pamilya ni Joel. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, nananatili silang puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Kaarawan ni Lalaine na ngayon ay 7 taong gulang na. Masiglang naghahanda si Ira ng spaghetti sa kusina, habang si Jordan na nag-aaral na sa ika-4 na baitang ay abala sa paglalagay ng mga lobo sa dingding. "Kuya, mas mataas pa sa akin ang lobo mo," reklamo ni Lalaine habang tinuturo ang mga lobo na halos hindi niya maabot. "Talagang mataas yan kasi para sa decoration," sagot ni Jordan sabay tawa. "Pero may surprise ako sa'yo mamaya, secret muna." Dumating si Joel mula sa trabaho na may daladalang 2 kahon ng pizza at isang maliit na cake. Pagpasok pa lang niya ng bahay, sumalubong agad si Lalaine na parang isang maliit na torpedo at niyakap siya ng mahigpit. Papa, may dala kang cake, di ba?" Tanong ni Lalaine na kumikinang ang mga mata sa tuwa. "Oo naman, paborito mo pa rin yung chocolate, di ba?" Tumawa si Joel habang tinataas ang cake na parang tropeyo. "Papa, tulungan kita," sigaw ni Jordan, sabay kuha ng pizza boxes sa kanyang ama. Napansin ni Joel ang dekorasyon sa dingding at ngumiti. "Ang ganda naman nito. Ikaw ang nag-ayos, Jordan?" "Opo, Papa. Pero si Mama ang nagsabi kung saan ilalagay. Tapos si Lalaine ang tagabantay ng lobo." Biro ni Jordan. "Uy, ako kaya ang nagtulak ng upuan para maabot mo ang taas." Hirit ni Lalaine, sabay kunot ng noo.
Sa mesa, nagtipon-tipon ang pamilya at nagpasalamat para sa masayang araw. Nagkwentuhan sila habang kumakain at si Joel ay natuwa sa kwento ni Jordan tungkol sa kanyang klase. Papa, alam mo ba, ako ang pinakamabilis mag-recite ng multiplication table sa amin. Tapos sabi ni teacher, bibigyan daw ako ng star sa notebook ko. Wow naman, ang galing ng panganay ko, sagot ni Joel habang ginulo ang buhok ni Jordan. Magaling din siguro ang teacher mo. Oo nga papa, pero si mama ang mas magaling kasi lagi niya akong tinutulungan mag-review. Dagdag ni Jordan habang tumingin kay Ira na nakangiting nakikinig. Habang masaya silang nagkakainan, napansin ni Joel na medyo tahimik si Ira. Palaging siya ang pinakamasaya sa ganitong mga okasyon, ngunit ngayon ay tila medyo pagod ang itsura nito. Ira, okay ka lang? Parang ang tahimik mo yata, tanong ni Joel na may halong pag-aalala. Ngumiti si Ira at bahagyang umiling. Okay lang ako. Siguro napagod lang sa paghahanda, pero masaya ako kasi ang saya ng mga bata. Siguraduhin mo lang na magpapahinga ka mamaya ha. Ako nang bahala sa ligpit dito pagkatapos, sagot ni Joel habang hawak ang kamay ni Ira. Sa sandaling iyon, walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ang mga maliliit na senyales ng pagkapagod ni Ira ay maaaring simula ng mas malaking pagsubok. Ngunit sa gabing iyon, walang ibang mahalaga kundi ang magkasama-sama sila, masaya at puno ng pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan mula sa masayang kaarawan ni Lalaine, tila nagpatuloy ang simple ngunit masayang buhay ng pamilya ni Joel. Gayunpaman, napansin niyang madalas na tila madaling mapagod si Ira sa kabila ng hindi naman masyadong mabigat na mga gawaing bahay. Madalas niyang iniisip na baka dahil ito sa dami ng mga responsibilidad na ginagawa ni Ira araw-araw. Isang hapon, habang abala si Joel sa pag-aayos ng sirang upuan sa sala, narinig niya ang tunog ng kalderong bumagsak mula sa kusina. Ira, okay ka lang ba dyan? Tanong niya habang mabilis na tumakbo papunta sa kusina. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo si Ira sa isang bangkito, hawak ang ulo at tila nahihilo. Ang kawali na may konting nilulutong gulay ay nakabagsak sa sahig. Pasensya na Joel, mahina nitong sabi. Bigla lang akong nahilo habang nagluluto. Baka dahil mainit masyado dito. Lumapit agad si Joel at inalalayan si Ira. Hindi normal yan Ira. Ilang beses ka nang nahihilo nitong mga nakaraang linggo. Kailangang magpahinga ka. Bukas, pupunta tayo sa doktor. Umiling si Ira, pilit nang umiti. Hindi na siguro kailangan. Pagod lang ako Joel. Alam mo naman ang daming ginagawa dito sa bahay. Tapos si Jordan at si Lalaine, minsan ang kulit pa. Huwag mong isisi sa pagod Ira, sagot ni Joel na halatang nag-aalala. Ilang beses na kitang nakikitang hinihingal kahit kaunti lang ang ginawa mo. Sige na, pagbigyan mo ako. Bukas, magpapa-check up tayo. Pilit na tumayo si Ira mula sa bangkito. O siya, pagkatapos kong magluto, magpapahinga ako. Pero wag na nating pahirapan ang sarili natin sa gastos sa doktor. Hindi naman tayo mayaman. Hindi na mahalaga ang pera kung kalusugan mo ang nakataya. Mariing sabi ni Joel. Kapag nagkasakit ka ng tuluyan, paano na kami? Paano ang mga bata? Sa sandaling iyon, dumating si Jordan sa kusina. May dalang libro. Ma, okay ka lang ba? Narinig ko po yung tunog ng kaldero. Ngumiti si Ira sa panganay nilang anak. Pilit na itinatago ang pag-aalala sa muka. Okay lang si mama anak, nadulas lang ang kaldero. Tapos na ba ang homework mo? Opo, pero gusto ko pong tumulong dito, sagot ni Jordan, halatang nag-aalala rin. Baka dapat si papa na po ang magluto. Mukhang pagod ka na ma. Hinaplos ni Ira ang ulo ng anak. Huwag ka nang mag-alala Jordan, konting pahinga lang okay na si mama. Habang binubuo ng pamilya ang hapunan, hindi maalis sa isip ni Joel ang panghihina ni Ira. Pilit niyang iniisip na sana nga ay simpleng pagod lang ito, ngunit hindi niya maiwasan ang kutob na baka may mas malalim na dahilan sa likod ng mga palatandaang ito. Sa sumunod na mga linggo, lalong naging kapansin-pansin ang kalagayan ni Ira. Madalas na siyang magpahinga sa kalagitnaan ng araw, kahit hindi naman siya gumagawa ng mabibigat na gawain. Isang araw, habang naguhugas siya ng pinggan, bigla na lang siyang napaupo sa sahig, hawak ang kanyang likod at tila nahihirapang huminga. Narinig ni Joel ang pagbagsak ng plato mula sa sala. Agad siyang tumakbo papunta sa kusina, kung saan nakita niyang si Ira ay nakaupo na sa sahig. Pilit na inaabot ang lababo para makaangat. Ira,
Ano na naman to? Bakit hindi mo sinasabi sa akin na masama na talaga ang pakiramdam mo? Galit ngunit puno ng pag-aalala ang boses ni Joel habang inalalaya ng asawa. Joel, pasensya na. Hindi ko naman nakalain na ganito. Sagot ni Ira. Halos paungol dahil sa sakit na nararamdaman. Bigla na lang sumakit ang likod ko. Akala ko kasi kaya ko pa. Hindi na sumagot si Joel. Sa halip, maingat niyang inalalayan si Ira papunta sa kanilang kwarto. Pinaunat niya ito sa kama at kinuha ang unan para suportahan ang likod ng asawa. Pagkatapos, tinawag niya si Jordan at Lalaine na naglalaro sa labas. Jordan, bantayan mo muna si Mama. Kukunin ko lang ang gamot niya. Lalaine, huwag kayong magulo. Kailangan ni Mama ng pahinga. Tumango ang mga bata, ngunit halatang nag-aalala si Jordan. Papa, bakit po ganito si Mama? Kanina lang parang masaya naman siya, pero bigla po siyang nagkasakit? Hindi agad nakasagot si Joel. Hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag sa mga bata ang nararamdaman niya, ang halo-halong takot at pangamba sa kalagayan ng asawa. Lumipas ang gabi ng tahimik, ngunit hindi maalis sa isip ni Joel ang kondisyon ni Ira. Kinabukasan, hindi na siya nagdalawang isip. Maaga pa lang pinilit niyang kumbinsihin si Ira na magpatingin na sa doktor. Joel, ang mahal ng pagpapatingin. Hindi natin afford yan. Sagot ni Ira habang nakaupo sa gilid ng kama, halatang mahina pa rin. Hindi na importante ang gastos, Ira. Paano kung lumala pa ito? Paano na kami? Paano na ang mga bata? Mariing sabi ni Joel. Hindi ko hahayaang mapabayaan ka. Bukas, pupunta tayo sa ospital at iyon na ang huling usapan tungkol dito. Sa wakas, napilit ni Joel si Ira. Sa buong araw na iyon, ginawa niya ang lahat ng gawaing bahay at tiniyak na maayos ang lahat para kina Jordan at Lalaine. Alam niyang mabigat ang darating na mga araw, ngunit handa siyang harapin ang lahat, alang-alang kay Ira at sa kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang dinala ni Joel si Ira sa pinakamalapit na ospital. Tahimik ang kanilang biyahe, halatang may halong kaba at takot ang mag-asawa. Hindi naman lingid kay Joel na baka may malala sa kalagayan ng kanyang asawa, ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Umaasa na baka simpleng kondisyon lang ang sanhi ng nararanasan ni Ira. Pagdating nila sa ospital, isinailalim si Ira sa ilang pagsusuri, mga dugo, ihi at imaging tests. Habang hinihintay ang resulta, hawak ni Joel ang kamay ni Ira, sinusubukang ibsan ang tensyon. Ira, okay lang to. Ano man ang sasabihin ng doktor, hahanapan natin ng paraan. Bulong ni Joel. Ngumiti si Ira, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Joel, natatakot ako. Paano kung may seryoso na pala talaga akong sakit? Hinaplos ni Joel ang likod ng kamay ng asawa. Kahit ano pa yan, kaya natin. Magkasama tayo, hindi kita iiwan. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang doktor dala ang mga resulta. Agad silang pinaupo sa opisina nito. Mr. at Mrs. De Los Reyes, simula ng doktor, ang boses ay kalmado ngunit seryoso. Base sa mga pagsusuri, may problema ang inyong kidney, Mrs. De Los Reyes. Mukhang meron kayong chronic kidney disease at medyo nasa advanced stage na ito. Hindi agad makapagsalita si Joel at Ira, para bang natigilan ng oras habang iniintindi nila ang bigat ng balitang iyon. Si Ira ang unang sumubok magtanong, kahit nanginginig ang boses. Dok, ibig sabihin po ba nito? Ano? May lunas pa ba? Ano po ang kailangan kong gawin? Paliwanag ng doktor. May mga paraan para ma-manage ito. Kailangan nating mag-focus sa tamang diet, regular na gamutan, at posibleng dialysis kung lalala ang kondisyon. Pero para ngayon, mas mabuting i-confine muna kayo para sa mas malalimang pagsusuri at masusing obserbasyon. Napatingin si Joel kay Ira na ngayon ay nakatungo na, pigil ang mga luha. Alam niyang bumigat ang mundo ng asawa sa balitang iyon, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Dok, gagawin namin lahat ng kailangan. Ano po ang dapat naming asikasuhin para makapagsimula na agad ang gamutan? Tanong ni Joel, pilit na itinatago ang sariling pangamba. Nagbigay ng mga tagubilin ng doktor para sa initial treatment plan, kabilang na ang pangangailangan ng regular na monitoring. Ngunit malinaw ang isang bagay, malaking gastos ang kakailanganin nila para sa mga susunod na hakbang. Paglabas nila ng opisina, pilit na pinigilan ni Joel ang sariling emosyon. Ngumiti siya kay Ira
at mahigpit na hinawakan ng kamay nito. Ira, hindi tayo susuko. Kaya natin to, okay? Ikaw ang lakas ko. Ngayon, ako naman ang magiging lakas mo. Tumango si Ira, ngunit hindi napigilang mapaluha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal at suporta na naramdaman niya mula kay Joel. Sa kabila ng balita, alam nilang kailangang magkaisa bilang pamilya para harapin ang bagong hamon na ito. Kinabukasan, matapos makonfine si Ira sa ospital, sinimulan na ni Joel ang pag-aasikaso ng mga kailangang bayaran. Agad niyang nalaman ang laki ng gastos na kakailanganin para sa mga gamot, laboratory tests, at posibleng dialysis. Habang hawak ang isang listahan mula sa billing section, tila bumigat ang kanyang mga balikat. Naupo si Joel sa isang bench malapit sa opisina ng cashier. Pinagmasdan niya ang listahan at pilit iniisip kung saan siya kukuha ng pera para dito. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Joel? Tawag ni Ira mula sa hospital bed nang balikan siya ni Joel sa kwarto. Kahit nang hihina, pilit nitong ngumiti. Huwag mong masyadong alalahanin ang mga bayarin. Ayokong masyadong mahirapan ka. Umiling si Joel, pilit na nagpapakita ng lakas. Ira, huwag mong isipin yan. Ako ang bahala. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Ngunit sa loob-loob niya, labis siyang nag-aalala. Ang kinikita niya bilang construction worker ay sapat lamang para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Ngayon, harap-harapan na ang isang hamon na mas mabigat kaysa sa dati. Kinagabihan, pagkatapos niyang masiguradong maayos na ang kalagayan ni Ira, umuwi si Joel para makita ang kanilang mga anak. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ni Jordan. Papa, kumusta na po si Mama? Gumaling na po ba siya? Tanong ni Jordan, halatang nagpipigil ng luha. Umupo si Joel at niyakap ang anak. Si Mama mo, kailangan pa ng maraming pahinga, pero gagaling siya. Pangako yan. Papa, kailangan po ba ng maraming pera para gamutin si Mama? Biglang tanong ni Jordan. Seryoso ang muka. Natigilan si Joel. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon mula sa isang 10 taong gulang. Ngumiti siya, kahit halata ang bigat sa kanyang mga mata. Oo anak, pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para kay Mama. Tumango si Jordan at yumakap sa ama. Papa, mag-aaral pa po ako ng mabuti para matulungan ko kayo balang araw. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Joel ang mapaluha. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Salamat anak, pero sa ngayon si Papa muna ang bahala. Kinabukasan, sinimulan ni Joel ang paglapit sa mga kaibigan, kamag-anak at kasamahan sa trabaho para manghiram ng pera. Marami ang tumulong sa abot ng kanilang makakaya, ngunit hindi pa rin ito sapat. Napilitan siyang magbenta ng ilan sa kanilang mga gamit sa bahay, kabilang na ang telebisyon at ilang kasangkapan. Habang ibinababa ang kanilang lumang TV mula sa istante, napansin ni Lalin na nanonood sa gilid. Papa, bakit niyo po binebenta yan? Inosenteng tanong nito. Lumuhod si Joel sa harap ng kanyang anak at hinawakan ang maliliit nitong kamay. Para kay Mama anak, kailangan natin ng pera para gumaling siya. Tumango si Lalin, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Gagaling po si Mama, di ba Papa? Oo naman anak, gagaling si Mama, sagot ni Joel, pilit na tinatago ang kanyang kaba. Sa ospital, patuloy na binabantayan ni Joel si Ira. Sinikap niyang manatiling positibo kahit sa harap ng mga hamon. Sa tuwing makakakita siya ng pagkakataon, nagtatrabaho siya bilang extra sa malapit na construction site upang makadagdag sa kanilang gastusin. Sa kabila ng pagod at puyat, hindi niya iniwan si Ira. Alam niyang ang lakas ng pamilya nila ay nakasalalay sa kanyang determinasyon. Habang hinihintay ang susunod na hakbang para sa gamutan ni Ira, nanatiling matatag si Joel. Alam niyang mahirap ang daan na kanilang tinatahak, ngunit para sa kanya, walang pagsubok na hindi kayang lagpasan basta't buo ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa bawat umaga, maagang gumigising si Joel upang maghanda para sa kanyang trabaho sa construction. Sa dami ng iniisip, madalas siyang wala sa sarili habang nag-aalmusal. Nakaupo siya sa lamesa, iniisip ang mga bayarin sa ospital at kung paano niya mapupunan ang araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Papa, pwede po bang humingi ng dagdag na baon? May project kasi kami sa school. Tanong ni Jordan habang hinuhugasan ng plato. Natigilan si Joel. Halos hindi na niya matandaan kung kailan huling may sobrang pera sila para sa mga ganitong bagay. Anak,
baka pwedeng ipagpaliban muna natin yan. Pagbalik ni Mama, promise bibigyan kita ng pang-project. Tumango si Jordan, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang muka. Opo, Papa. Bumuntong hininga si Joel. Ayaw niyang makita ang kanyang anak na nawawalan ng sigla, ngunit wala siyang magawa. Matapos ihatid si Jordan at lalin sa paaralan, tumuloy na siya sa trabaho. Sa site, agad siyang sumabak sa pagbubuhat ng mabibigat na materyales. Kahit paramdam na ng kanyang katawan ng matinding pagod, pilit niya itong nilalabanan. Joel, maaga ka na namang pumasok. Bati ng isa niyang katrabaho. Mukhang pagod ka na. Ayos ka lang ba? Ngumiti si Joel ng pilit. Ayos lang ako pare. Kailangan lang talagang kumayod. Habang buhat-buhat ang mga hollow blocks, naramdaman niya ang pananakit sa kanyang likod. Tumigil siya sandali, ngunit hindi niya kayang huminto. Alam niyang bawat oras ng trabaho ay mahalaga upang maipon ang perang kailangan nila ni Ira. Pagkatapos ng shift, dumiretso si Joel sa ospital upang bisitahin si Ira. Naupo siya sa tabi ng kama nito, hawak ang kamay ng asawa. Napansin ni Ira ang pamumutla sa mukha niya. Joel, mukhang pagod ka na talaga. Huwag mong abusuhin ang sarili mo. Mahina ngunit mariing sabi ni Ira. Okay lang ako, Ira. Mas importante ka. Kailangan mong gumaling para sa mga bata. Sagot ni Joel habang pilit nang ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng bawat araw. Napakaraming kailangang asikasuhin at tila hindi na sapat ang oras at lakas niya para sa lahat. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Joel nang halos gumagapang sa pagod. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang masayang tawanan ng mga bata. Si Jordan ay nasa sahig, abala sa paggawa ng assignment, habang si Lane ay naglalaro ng kanyang paboritong stuffed toy. Papa! Papa! Sigaw ni Lane habang tumatakbo papunta sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang tagal mo po, hinahanap ka namin kanina. Napangiti si Joel kahit naramdam niya ang sakit sa kanyang likod. Binuhat niya si Lane kahit mabigat na ito para sa kanyang pagod na katawan. Pasensya na anak, kailangan kasi ni Papa magtrabaho para kay Mama. Papa, kailan po uuwi si Mama? Tanong ni Lane habang nakatingin sa kanya ng inosente. Malapit na anak, kapag gumaling na si Mama, magkasama-sama ulit tayo dito sa bahay. Sagot ni Joel. Pilit pinapakalma ang anak kahit siya mismo ay hindi sigurado kung kailan iyon mangyayari. Habang nag-aayos si Joel ng kanyang gamit, lumapit si Jordan. Papa, kailangan po nating magdala ng extra notebook bukas. Sabi ni teacher, dapat daw may mga extra supply para sa ibang mga kaklase. Notebook? Tanong ni Joel habang binibilang ang laman ng kanyang wallet. Napakunot siya ng noo nang makita ang maliit na halaga na natira. Hindi sapat para makabili ng notebook, lalo na't kailangang bayaran ng ibang gastusin sa ospital ni Ira. Jordan, baka pwedeng gamitin mo muna yung luma nating notebook. Hanapin natin yung hindi pa puno. Pwede bang ganun muna? Tanong ni Joel. Pilit na nagpapaliwanag. Tumango si Jordan, ngunit halata ang pagkadismaya sa mukha niya. Opo, Papa. Maghahanap na lang po ako mamaya. Napansin ni Joel ang lungkot ng anak. Hinawakan niya ito sa balikat at ngumiti. Jordan, pasensya ka na muna ha. Promise, kapag maayos na si Mama, babawi si Papa sa inyo ni Lane. Ngumiti si Jordan kahit bahagya. Opo, Papa. Naiintindihan ko po. Pagkatapos ng hapunan, si Joel na rin ang nagligpit at naghanda ng mga gamit ng mga bata para sa susunod na araw. Nang matapos, nagpunta siya sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Tahimik niyang pinanood ang dalawang anak na magkatabi ng mahimbing na natutulog. Napaluha siya habang iniisip kung paano niya magagawang maitaguyod silang mag-isa habang si Ira ay nasa ospital. Ngunit kahit gaano kahirap ang sitwasyon, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang mga ngiti at yakap ng kanyang mga anak ang nagsisilbing lakas niya para harapin ang bukas. Makalipas ang ilang araw, patuloy na pinagkakasya ni Joel ang kakarampot niyang kita para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Sa kabila ng pagod sa trabaho, sinubukan niyang maghanap pa ng sideline. Nakakita siya ng oportunidad na mag-deliver ng pagkain tuwing gabi. Bagamat mahirap, tinanggap niya ito alang-alang kay Ira at sa kanilang mga anak. Sa unang gabi ng kanyang delivery work, nagmamadaling sumabak si Joel matapos ang isang buong araw sa construction. Halos hindi na siya nakapagpahinga, ngunit pilit niyang nilakasan ng loob. Ang unang ruta niya ay nasa kabilang bayan, kaya't mabilis niyang sinimula ng trabaho.
Matapos ang ilang oras, bumalik si Joel sa bahay na halos hindi na makatayo sa pagod. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang gising pa si Jordan at nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng isang lampara. "Jordan, bakit hindi ka pa natutulog? Dapat nasa kama ka na." Mahina ngunit may halong pag-aalalang sabi ni Joel. "Papa, nagre-review po ako para sa exam bukas," sagot ni Jordan, na halatang inaantok na ngunit nagpupumilit mag-aral. "Sabi po kasi ni teacher, importante po ito." Lumapit si Joel at naupo sa tabi ng anak. Napansin niya ang pagod sa mukha nito na tila nagmana rin sa kanya. "Anak, pahinga ka na muna. Bukas mo na ituloy yan. Mas importante ang kalusugan mo." Tumango si Jordan, ngunit bago siya tumayo ay nagtanong, "Papa, kayo po, pahinga na rin po kayo ha? Mukhang mas pagod pa po kayo kaysa sa akin." Napangiti si Joel at hinaplos ang ulo ng anak. "Oo anak, matutulog na rin si Papa. Salamat ha, ang bait mong bata." Nang makatulog na si Jordan, pinuntahan ni Joel si Lalin na mahimbing na natutulog sa kwarto. Hinaplos niya ang maliit nitong kamay at pilit na pinipigilan ng sariling mapaluha. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi niya magawang isuko ang laban. Para sa kanya, ang bawat gabi ng pagod at sakripisyo ay sulit basta't nakikita niyang ligtas at maayos ang kanyang pamilya. Habang humiga si Joel sa kanyang kama, sumagi sa isip niya ang sunod na araw, ang pag-aasikaso sa ospital, ang mabigat na trabaho sa construction, at ang gabing pagde-deliver muli ng pagkain. Alam niyang mahirap, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, para kay Ira at sa mga bata, gagawin ko ang lahat. Kinabukasan, habang nasa trabaho, tila mas mabigat ang araw ni Joel kaysa dati. Hindi dahil sa bigat ng trabaho kundi dahil sa bigat ng emosyon na kanyang dinadala. Habang nagbubuhat ng mga hollow blocks, biglang tumigil si Joel at napaupo sa isang sulok ng construction site. Hindi niya mapigilan ang sarili. Bumagsak ang luha niya nang hindi inaasahan. Isa sa mga katrabaho niya, si Lando, ang lumapit. "Pare, okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansin na parang wala ka sa sarili." "Pasensya na pare," sagot ni Joel. Pinapahid ang mga luha gamit ang likod ng kamay. "Medyo mabigat lang ang iniisip ko. Si Mrs. nasa ospital pa rin tapos ang dami pang kailangang bayaran. Ewan ko ba, parang hindi ko na kaya." Umupo si Lando sa tabi niya at tinapik ang balikat niya. "Joel, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Alam kong mahirap pero ang importante, lumalaban ka. Hindi mo kailangang tiisin mag-isa. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang." Tumango si Joel, bagamat hirap siyang magsalita. Alam niyang mabuti ang intensyon ni Lando, ngunit pakiramdam niya ay masyado nang mabigat ang lahat para abalahin pa ang ibang tao. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ni na Jordan at Lalin. Habang pinipilit niyang magpakita ng lakas, napansin ni Jordan ang kakaibang lungkot sa mukha ng ama. Matapos maghapunan, habang natutulog na si Lalin, lumapit si Jordan kay Joel. "Papa, pwede po ba tayong mag-usap?" tanong ni Jordan. "Oo naman anak, ano yon?" sagot ni Joel pilit na ngumiti. "Papa, lagi po kayong mukhang pagod. Tapos parang malungkot po kayo palagi. Natatakot po ako. Natatakot po kami ni Lalin," sabi ni Jordan habang umiiyak. "Baka po hindi nyo na kami kayang alagaan." Hindi napigilan ni Joel ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hinila niya ang anak at niyakap ng mahigpit. "Jordan, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan, hindi rin si Lalin. Oo, mahirap ngayon pero gagawin ko ang lahat para sa inyo at kay mama. Kaya kailangan ko rin ng tulong mo ha. Tiyakin mong mag-aaral kang mabuti at alagaan mo ang kapatid mo." Tumango si Jordan habang humihikbi. "Opo papa, pangako po, magpapakabait ako at tutulungan kita." Matapos ang pag-uusap nila ni Jordan, napaupo si Joel sa sala. Mag-isa siyang tumitig sa dingding, iniisip ang lahat ng sakripisyo na kailangan pa niyang gawin. Sa kabila ng hirap, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ang nagtutulak sa kanya na bumangon at magpatuloy. Kahit sa mga panahong pakiramdam niya ay hindi na niya kaya. Sa mga sumunod na araw, ramdam na ni Joel ang epekto ng matinding pagod sa kanyang katawan. Madalas siyang makaramdam ng pagkahilo at pagsakit ng ulo habang nagtatrabaho sa construction. Ngunit kahit na nanghihina na siya, pinilit niyang magpatuloy. Sa isip niya, wala siyang karapatang huminto. Ang bawat oras ay mahalaga para kay Ira at sa kanilang mga anak.
Isang araw, habang abala si Joel sa pagbubuhat ng mga materyales, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Parang umiikot ang paligid at naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan. Halos hindi na niya maituloy ang gawain. "Joel, ayos ka lang ba?" Sigaw ng foreman nang makita siyang napasandal sa dingding. Lumapit ito at inalalayan siya. "Oo boss, kaya ko pa. Pagod lang siguro," sagot ni Joel, pilit na itinatago ang pagkahina. "Joel, magpahinga ka muna. Mukhang hindi na tama yung ginagawa mo. Kung magpatuloy ka pa, baka mapahamak ka," mariing sabi ng foreman. Pinilit ni Joel na manatili sa trabaho, ngunit makalipas ang ilang oras, hindi na niya kinaya. Napaupo siya sa gilid ng site, pinipigilan ang sarili na mawalan ng malay. Isang kasamahan ang nag-abot sa kanya ng tubig. "Pare, magpatingin ka na. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo," sabi ng kaibigan niyang si Lando. "Paano ka pa makakatrabaho kung tuluyan kang magkasakit?" Hindi sumagot si Joel. Alam niyang tama ang mga ito, ngunit iniisip niya na ang bawat araw na hindi siya magtatrabaho ay malaking kawalan sa kanilang pamilya. Nang matapos ang shift, dumiretso siya sa ospital para bisitahin si Ira, kahit ramdam niyang masama ang kanyang pakiramdam. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ni Ira na agad napansin ang pamumutla ng kanyang muka. "Joel, anong nangyari sa'yo? Mukhang masama ang pakiramdam mo." "Wala ito, Ira. Pagod lang," sagot ni Joel. Pilit nang umiti upang hindi mag-alala ang asawa. "Joel, hindi mo ako maluloko. Halata sa'yo na may sakit ka. Pumunta ka na sa doktor, please. Ayokong ikaw naman ang magkasakit," mariing sabi ni Ira. May halong kaba sa boses. Tumitig si Joel kay Ira at napabuntong hininga. "Ira, hindi ko kayang tumigil. Kung magpapahinga ako, paano na kayo? Paano na ang mga bata?" "Joel, hindi kami magiging maayos kung ikaw naman ang bumagsak. Please, alagaan mo rin ang sarili mo. Mas kailangan ka namin ng buo at malakas," sabi ni Ira habang hawak ang kamay ng asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Joel ang bigat ng kanyang sitwasyon, ang responsibilidad, ang takot, at ang pagod na matagal na niyang kinikimkim. Sa wakas, napilitan si Joel na makinig kay Ira. Nagpahinga siya ng mas maayos sa gabing iyon, ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang mahaba pa ang laban. Ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ang patuloy na nagiging dahilan para bumangon siya sa kabila ng lahat ng hirap. Malapit na ang kaarawan ni Jordan, ngunit imbes na excitement ang maramdaman sa kanilang bahay, tila bumalot ang lungkot. Napansin ni na Jordan at Lalaine na hindi na gaanong umuuwi si Joel. Kung umuuwi man, halos madaling araw na at labis na pagod ang makikita sa kanyang muka. Hindi na rin ito nakikipaglaro o nakikipag-usap sa kanila tulad ng dati. Isang gabi, habang naghahanda si Jordan ng kanyang school bag, nilapitan niya si Lalaine na tahimik na naglalaro sa tabi ng kama. "Lalaine, napansin mo rin ba? Parang lagi nang wala si Papa?" tanong ni Jordan habang binababa ang bag niya. Tapos, kahit nasa bahay siya, parang hindi naman siya masaya. "Hindi ko alam, kuya," sagot ni Lalaine na mukhang naiiyak. "Pero lagi ko siyang hinihintay, tapos hindi naman siya dumadating. Minsan iniisip ko, baka galit na siya sa atin." "Huwag mong isipin yan," sagot ni Jordan, pilit na nagpapakalakas para sa kapatid. "Baka may problema lang si Papa, pero mahal pa rin niya tayo, sigurado ako." Natahimik si Lalaine, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kanyang murang edad, hindi niya lubos na maintindihan ang bigat ng sitwasyong nararanasan ng kanilang pamilya. Samantalang si Jordan, kahit mas matanda ng kaunti, ay hindi rin mawari kung bakit tila malayo na ang kanilang ama. Pagkatapos nilang maghapunan, napansin nilang wala pa ring Joel na umuuwi. Nagdesisyon si Jordan na hintayin ito sa sala. Naupo siya sa lumang sofa habang si Lalaine ay dahan-dahang nakatulog sa tabi niya. Bakit kaya ang tagal ni Papa? Mahina niyang bulong sa sarili. Kailangan ko siyang tanungin. Baka sakaling may maitulong kami ni Lalaine. Kinabukasan, sa pagpasok niya sa paaralan, narinig ni Jordan ang ilang kapitbahay na nag-uusap malapit sa tindahan. Kawawa naman si Joel. Parang sobra na ang hirap niya. Lagi ko siyang nakikitang pagod na pagod, sabi ng isa. Baka hindi na talaga makahanap ng paraan para sa pamilya niya. Sana hindi na siya maubusan ng lakas, dagdag ng isa pa. Napahinto si Jordan at napaisip. Hindi niya lubos maisip kung ano ang pinagdadaanan ng kanilang ama, ngunit ramdam niya na mabigat ito.
Tahimik siyang naglakad papasok sa eskwela, bit-bit ang tanong sa isip. Ano kaya ang ginagawa ni Papa at bakit parang hindi na niya kami napapansin? Habang papalapit ang kaarawan ni Jordan, lalong naging tahimik at malayo si Joel. Sa kabila ng dami ng trabaho at pagod, hindi niya maalis sa isip ang tungkol sa darating na espesyal na araw ng kanyang panganay. Alam niyang matagal nang humihiling si Jordan ng simpleng regalo, isang school bag na maayos, dahil ang luma nitong bag ay halos punit-punit na. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, huminto si Joel sa harap ng isang tindahan ng gamit pang eskwela. Tiningnan niya ang nakadisplay na bag na alam niyang magugustuhan ni Jordan. Nakasale ito, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang natitira niyang pera. Nilabas niya ang kanyang pitaka at binilang ang mga baryang natira sa kanya mula sa isang linggong pagod na trabaho. Hindi pa rin kasya. Bulong niya sa sarili habang hinihigpitan ang hawak sa pitaka. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at sa sandaling iyon napuno siya ng desperasyon. Alam niyang wala na siyang mapaghuhugutan ng pera. Lahat ng mahihiram niya sa mga kaibigan at kamag-anak ay nagamit na para sa pagpapagamot ni Ira. Pilit niyang inisip ang ibang paraan. Bumalik siya sa trabaho kinabukasan, nagtanong sa mga kasamahan kung may extra trabaho o sideline na pwede niyang gawin. Ngunit wala ni isang oportunidad na dumating. Lumipas ang araw na wala siyang ibang maisip kundi ang darating na kaarawan ni Jordan. Sa sumunod na gabi, habang naglalakad siya pa uwi, napansin niyang sarado na ang karamihan sa mga tindahan maliban sa isang maliit na convenience store. Sa labas, may nakadisplay ng mga gamit pang eskwela, kabilang ang isang bag na halos kapareho ng tinitingnan niya noong isang araw. Napahinto si Joel, tinitigan ang bag. Sa loob ng kanyang isip, naglalaban ang kanyang konsensya. Alam niyang mali ang magnakaw, ngunit sa tingin niya, wala na siyang ibang magagawa upang mapasaya si Jordan sa darating nitong kaarawan. Naglakad-lakad siya sa paligid ng tindahan, paulit-ulit na iniisip ang gagawin. Sa huli, hindi na siya nakapagpigil. Dahan-dahan siyang pumasok sa tindahan, nagkunwaring tumitingin ng ibang gamit at mabilis na kinuha ang bag habang walang nakakakita. Agad siyang lumabas at mabilis na naglakad palayo, parang hinahabol ng sariling konsensya. Sa pag-uwi niya, dala ang bag, ramdam ni Joel ang matinding halo-halong emosyon. Tuwa dahil alam niyang magugustuhan ito ni Jordan, at takot dahil alam niyang mali ang kanyang ginawa. Pagdating sa bahay, inilagay niya ang bag sa ilalim ng mesa. Itinago ito para sa darating na araw. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Iniisip kung ano ang magiging kapalit ng kanyang desisyon. Dumating ang kaarawan ni Jordan, ngunit tila hindi na napansin ng mga bata ang kakaibang kilos ni Joel sa mga nakaraang araw. Masaya silang naghanda ng simpleng almusal at sa kabila ng kanilang sitwasyon, ramdam pa rin ang pagmamahal sa kanilang tahanan. Si Jordan ay abala sa pag-aayos ng mesa habang sila Lane ay naglalagay ng mga piraso ng tinapay sa isang plato. Habang nilalabas ni Joel ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa noong nakaraang gabi. Ngunit sa kabila nito, pinilit niyang ngumiti habang tinatawag ang kanyang anak. Jordan, lumapit ka dito, sabi niya. Pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. Lumapit si Jordan, halatang hindi inaasahan ang mangyayari. Opo, Papa. Ano po yun? Inabot ni Joel ang kahon sa anak. Happy birthday, anak. Alam kong matagal mo nang gusto ng bagong bag, kaya ito. Nanlaki ang mga mata ni Jordan nang buksan ng kahon at makita ang bagong school bag. Napatalon siya sa tuwa, sabay yakap ng mahigpit sa ama. Papa, salamat po. Ang ganda po nito. Ang tagal ko pong hinihintay na magkaroon ng ganito. Nakangiti si Joel habang niyayakap siya ng anak, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ramdam ang bigat ng kanyang ginawa. Naramdaman niya ang kirot ng konsensya, ngunit kahit papaano, naging masaya siya nang makita ang ngiti sa mukha ni Jordan. Papa, paano po kayo nagkaroon ng ganito? Akala ko po wala tayong pera. Tanong ni Jordan, inosenteng nakatingin sa kanya. Saglit na natigilan si Joel. Pilit niyang ginawang simple ang sagot. Anak, importante sa akin na mapasaya kita sa kaarawan mo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at kay Lane. Niyakap muli siya ni Jordan. Sa sandaling iyon,
Habang tinitingnan ng kanyang mga anak na masaya, pinilit ni Joel na maging kontento kahit alam niyang ang kasiyahan nilang iyon ay bunga ng isang maling desisyon. Habang naglalaro sina Jordan at Lalin kasama ang bagong bag, si Joel ay naupo sa isang tabi, tahimik na nagdarasal na sana'y walang dumating na masamang kapalit ang kanyang ginawa. Habang nagpapahinga si Ira sa ospital, dumating si Joel upang dalawin siya. Hawak niya ang kamay ng asawa, iniisip kung paano sisimulan ang pag-amin sa nagawa niyang mali. Ilang araw na siyang hindi makatulog dahil sa bigat ng konsensya. Alam niyang kailangang malaman ni Ira ang katotohanan, kahit mahirap. Ira, mahinang simula ni Joel habang nakaupo sa tabi ng kama. May gusto akong ikwento sa'yo. Napatingin si Ira sa asawa, napansin ang lungkot sa mga mata nito. Joel, ano yun? Mukhang mabigat ang iniisip mo. May nangyari ba? Bumuntong hininga si Joel at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ng asawa. Alam kong hindi tama ang ginawa ko, pero nagawa ko ito para kay Jordan, para mapasaya siya sa kaarawan niya. Joel, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ira, kita ang pagkabahala sa kanyang muka. Ilang araw bago ang birthday ni Jordan, wala akong pera para makabili ng regalo. Alam kong matagal na niyang gustong magkaroon ng bagong bag, pero kahit anong trabaho ang gawin ko, hindi talaga kasya ang kita ko. Kaya tumigil si Joel, hindi makatingin ng diretso kay Ira. Kaya nagnakaw ako ng bag mula sa isang tindahan. Natigilan si Ira. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Joel, bakit mo ginawa yon? Alam kong mahirap ang sitwasyon natin pero hindi mo kailangang gawin yan. Alam ko, Ira. Alam ko. Pero wala na akong ibang maisip na paraan. Gusto ko lang mapasaya si Jordan kahit sa simpleng paraan. Sagot ni Joel, bakas ang pagsisisi sa kanyang boses. Bago pa makasagot si Ira, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. 2 pulis ang pumasok at agad na nagpakilala. Ginoong Joel de los Reyes, kailangan po kayong sumama sa amin. Nagulat si Joel at si Ira. Bakit? Anong ginawa niya? Tanong ni Ira habang pilit na bumabangon mula sa kama. May report po ng pagnanakaw na natanggap mula sa tindahan. Ayon sa CCTV, positibo po kayong natukoy bilang suspect. Paliwanag ng isa sa mga pulis. Tumayo si Joel, tahimik na yumuko. Alam niyang darating ang araw na ito, ngunit hindi niya inasahan na sa mismong harap ni Ira at sa loob pa ng ospital. Ira, pasensya ka na. Patawad sa nagawa ko, sabi niya habang iniabot ang kamay sa mga pulis. Joel, hindi. Pilit na pagtutol ni Ira. Hindi nila naiintindihan ang pinagdadaanan natin. Hindi tama to. Hinawakan ni Joel ang kamay ni Ira at hinalikan ito bago siya tuluyang sumama sa mga pulis. Ira, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Para sa inyo, gagawin ko ang lahat. Habang lumalabas ng kwarto si Joel kasama ang mga pulis, naiwan si Ira sa kama. Hawak ang kanyang dibdib habang pumapatak ang luha. Alam niyang mali ang ginawa ni Joel, ngunit ramdam niya ang bigat ng sakripisyong ginawa nito para sa kanilang pamilya. Sa sandaling yon, nangako siya sa sarili na gagawin din niya ang lahat para tulungan ang asawa. Habang nasa loob ng malamig at makitid na selda, si Joel ay walang ibang magawa kundi mag-isip at magsisi sa nagawang kasalanan. Sa bawat oras na lumilipas, parang lalo lang bumibigat ang kanyang konsensya. Sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang masayang mukha ni Jordan noong binuksan nito ang regalong bag. Ngunit kasabay nito, pumapasok din sa isip niya ang lungkot sa mga mata ni Ira nang hulihin siya ng mga pulis. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sulok ng selda, hindi na napigilan ni Joel ang kanyang emosyon. Napaluha siya ng tahimik habang pinipigilan ng hikbi na baka marinig ng iba. Pilit niyang sinisisi ang sarili. Bakit ko ginawa yun? Bulong niya sa sarili, pilit pinapahid ang mga luhang patuloy na bumabagsak. Dapat mas pinag-isipan ko. Dapat hindi ko sila inilagay sa ganitong sitwasyon. Paano na si Ira? Paano na sina Jordan at Lalaine? Sa bawat araw na lumilipas, lalo lang tumitindi ang pangungulila niya sa kanyang pamilya. Lagi niyang iniisip kung paano sila nagagawang magpatuloy habang wala siya. Iniisip niya kung paano kinakaya ni Ira ang lahat ng pagsubok, ang kanyang sakit, ang pangangalaga sa mga bata, at ang bigat ng pagkakakulong niya. Isang araw, binisita siya ng kanilang kapitbahay na si Lando na naging tulay ng balita mula sa kanilang bahay. Nang makita si Joel, kitang-kita ang lungkot at pagod sa mukha nito.
Joel, kamusta ka na? Tanong ni Lando habang nakatingin sa kalunos-lunos na kalagayan ng kaibigan. Eto Lando, hirap na hirap. Hindi ko alam kung paano pa ako babangon mula rito. Sagot ni Joel na pinipigilan ang muling pagluha. Kamusta sila? Kamusta si Ira? Ang mga bata? Si Ira, pinipilit maging matatag. Pero ramdam ko pare ang hirap na dinadala niya. Si Jordan naman mukhang nahihirapan ding intindihin kung bakit ka nawala. Lagi niyang sinasabi na namimiss ka niya. Sila Lane, hinahanap ka rin palagi. Sagot ni Lando. Sa narinig, parang lalong bumigat ang puso ni Joel. Tumulo na naman ang kanyang mga luha habang tahimik siyang nagdarasal sa Diyos. Lord, patawarin niyo ako sa nagawa ko. Sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataong maitama ang mali. Para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Habang nakatingin siya sa rehas ng kanyang selda, paulit-ulit niyang inisip kung paano niya mababawi ang tiwalang sinira at ang pamilya niyang nawala ng sandigan dahil sa kanyang pagkakamali. Sa isang araw ng pagdalaw, dumating sina Jordan at Lalane sa kulungan. Hawak ni Jordan ang isang folder na puno ng kanyang mga drawings, habang si Lalane ay may daladalang maliit na bag na puno ng tinapay na ginawa ni Ira mula sa ospital. Sa kabila ng sitwasyon, pilit nang umiti ang mga bata habang nilapitan ang kanilang ama. Papa, sigaw ni Lalane sabay hawak sa rehas. Tumayo si Joel mula sa malamig na sahig ng selda at napaluha siya nang makita ang kanyang mga anak. Jordan, Lalane, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Joel, pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang tinig. Lumapit siya sa rehas at hinawakan ang kamay ni Lalane. Papa, dinala po namin to. Para po sa inyo, sabi ni Jordan habang inaabot ang folder ng kanyang drawings. Hindi niya mapigilang ngumiti kahit nakikita ang kalagayan ng ama. Tingnan mo po, Papa. Gumawa ako ng drawing natin. Buo po tayo, kasama si Mama. Agad binuksan ni Joel ang folder. Sa loob naroon ang mga guhit ni Jordan. Isang masayang pamilya na magkasamang nakatayo sa harap ng kanilang maliit na bahay. Nakalagay pa sa ilalim ang mga salitang, "Mahal ka namin, Papa." Hindi napigilan ni Joel ang kanyang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha habang hawak ang mga drawings. Hinila niya ang rehas, pilit na iniabot ang kanyang kamay sa anak. Jordan, napakaganda nito. Salamat anak, mahal na mahal ko rin kayo. Biglang tumingin si Jordan sa paligid at nang mapansin niyang abala ang mga pulis sa malayo, mabilis siyang pumasok sa loob ng selda. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Papa, huwag kang mag-alala. Gagaling si Mama tapos makakauwi ka rin po sa amin. Ayusin po natin ulit lahat, sabi ni Jordan habang umiiyak. Si Lalane na nasa labas ng selda ay naiiyak na rin. Papa, uwi ka na po. Miss na miss ka na namin. Sa sandaling iyon dumaan ang may-ari ng tindahan na pinagnakawan ni Joel. Dumalaw ito upang kumustahin ang kaso, ngunit sa halip ay natigilan siya sa eksena sa harap niya. Napatingin siya kay Joel, sa kanyang dalawang anak at sa mga drawings na hawak ng lalaki. Kita sa mukha ng tindahan owner ang bigat ng nararamdaman. Lumapit ang tindahan owner at tumigil sa harap ng selda. Ito ba ang pamilya mo, Joel? Tanong nito. Ang boses ay may halong lungkot at awa. Tumango si Joel, hindi makatingin ng diretso. Opo sir, pasensya na po sa lahat ng nagawa ko. Wala akong ibang hangad kundi mapasaya sila, pero mali ang ginawa ko. Sana po mapatawad niyo ako. Tahimik na tumingin ang tindahan owner kay Jordan at Lalane. Ang masisilayan niyang pagmamahal ng dalawang bata para sa kanilang ama ay tila tumama ng malalim sa kanyang puso. Joel, hindi ko sinasabi na tama ang ginawa mo, sabi ng tindahan owner. Pero ngayong nakikita ko ang pamilya mo, ang mga anak mo, naiintindihan ko kung bakit mo nagawa yon. Biglang nagbuntong hininga ang tindahan owner. Kung mababawi mo ang nagawa mo at maipapangako mong hindi na ito mauulit, handa akong kausapin ang mga pulis. Ayoko namang makita ang mga batang ito na nawawala ng ama. Hindi makapaniwala si Joel. Napaluhod siya habang nakahawak pa rin sa drawings ni Jordan. Salamat po. Salamat po talaga. Pangako ko magbabago na ako. Hinding-hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Sa sandaling yon, tila nagkaroon ng pag-asa si Joel at ang kanyang pamilya. Napangiti sina Jordan at Lalane, habang ang tindahan owner ay tahimik na iniisip kung paano tulungan ang isang amang nagkamali, ngunit handang bumangon muli para sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo,
Matapos kausapin ni Richard ang mga pulis at bawiin ang reklamo laban kay Joel, pinalaya si Joel mula sa kulungan. Bagamat puno pa rin ng pagsisisi ang kanyang puso, naging matatag siya para sa kanyang pamilya. Agad siyang inalok ni Richard ng trabaho sa tindahan nito. "Joel," sabi ni Richard habang nag-uusap sila sa opisina ng tindahan, "alam kong may potensyal ka. Ang mali mo noon ay resulta lang ng desperasyon, hindi ng kasamaan. Bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Nais kong magtrabaho ka rito bilang empleyado." Halos hindi makapaniwala si Joel. Napayuko siya at tinanggap ang alok ng buong puso. "Salamat po, Sir Richard. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Pangako ko, pagbubutihin ko." Nagsimula si Joel bilang tindero, masipag na nagtrabaho mula umaga hanggang gabi. Hindi niya alintana ang pagod. Sa isip niya, ito ang paraan upang maayos ang kanyang nasirang pangalan at maitaguyod muli ang kanyang pamilya. Tuwing may kita siya, iniipon niya ang karamihan nito para sa pagpapagamot ni Ira at sa pangangailangan ni Jordan at Lalaine. Nakita ni Richard ang dedikasyon ni Joel. Lumipas ang ilang buwan at sa bawat hakbang ipinakita ni Joel ang kanyang kakayahan bilang empleyado. Hindi lamang siya masipag, kundi naging maaasahan din siya sa pamamahala ng tindahan. Isang araw, tinawag siya ni Richard sa opisina nito. "Joel," simula ni Richard, "nakita ko kung paano mo binago ang sarili mo. Malaki ang respeto ko sa determinasyon mo. Kaya't simula ngayon, nais kong ikaw na ang maging manager ng tindahan." Hindi makapagsalita si Joel. Napaluha siya sa sobrang saya at pasasalamat. "Sir Richard, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung saan kami mapupunta ng pamilya ko." Ngumiti si Richard. "Deserve mo to, Joel. Pero hindi lang dito natatapos ang tulong ko. Gusto kong sagutin ang pagpapagamot ni Ira. Kausap ko na ang ospital at sisiguraduhin kong makakabalik siya sa dati niyang kalusugan." Halos hindi makapaniwala si Joel sa narinig. Agad niyang niyakap ang mga kamay ni Richard. "Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng kabutihan niyo. Salamat po mula sa puso ko." Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Ira dahil sa tulong ni Richard. Hindi na kailangang mag-alala si Joel tungkol sa ospital at gamot, kaya't nagawa niyang mag-focus sa kanyang trabaho at pamilya. Sa wakas, naging masaya ulit ang kanilang tahanan. Isang gabi, habang magkasama silang pamilya sa mesa, masayang ngumiti si Joel habang pinapanood sina Jordan at Lalaine na naglalaro ng mga guhit ni Jordan. "Joel," sabi ni Ira habang hinahawakan ang kamay niya, "maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Hindi ko alam kung paano ka nagawa pang bumangon mula sa lahat ng hirap." Ngumiti si Joel at tumingin sa kanyang asawa at mga anak. "Ira, para sa inyo, kahit gaano kahirap, kakayanin ko. Dahil kayo ang buhay ko at ngayon may bago tayong kaibigan na tumulong sa atin, si Sir Richard. Hindi ko siya bibiguin." Habang nagkukwentuhan silang pamilya, ramdam ni Joel ang bagong pag-asa sa kanilang buhay. Sa kabila ng hirap at pagkakamali, natutunan niyang ang bawat pagsubok ay kaya nilang malampasan basta't may pagmamahalan at pagtutulungan. Habang nagpatuloy si Joel bilang manager ng tindahan, naging malapit si Richard sa kanyang pamilya, lalo na kina Jordan at Lalaine. Madalas dumalaw si Richard sa bahay nila, dala ang mga pasalubong para sa mga bata, mga laruan, coloring books, at kung ano-ano pang maliliit na bagay na nagbibigay ngiti sa kanila. "Sir Richard!" Masayang sigaw ni Lalaine isang hapon nang makita ang kotse ni Richard na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Agad siyang tumakbo palabas, kasunod si Jordan, na excited ding salubungin ito. "Uy, ano na naman kaya ang dala ni Sir Richard ngayon?" tanong ni Jordan, nakangiti. "Mga bata, huwag masyadong ma-excite. Baka wala lang to, ha?" Biro ni Richard habang bumababa ng kotse, ngunit may hawak siyang 2 bag na halatang puno ng goodies. "Wow, salamat po Sir Richard," sabay sabi ni Jordan at Lalaine, parehong kumikinang ang mga mata. Habang pinapanood ni Joel ang eksena mula sa pintuan, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Mula sa pagiging amo at empleyado, unti-unti nang naging kaibigan ang turingan nila ni Richard. Ang dating masungit at istriktong tindahan owner ay ngayon isa ng bahagi ng kanilang pamilya. "Joel, kumusta si Ira?" tanong ni Richard nang makalapit ito. "Malapit na siyang makalabas, sir," sagot ni Joel, bakas ang kasiyahan sa kanyang muka. "Dahil sa tulong nyo, unti-unti nang bumabalik ang lakas niya."
Sabi ng doktor, ilang linggo na lang at maaari na siyang makauwi. Napakagandang balita niyan, sagot ni Richard. Alam mo Joel, natutuwa akong makita ang progreso mo. Pero higit pa riyan, masaya akong makita na mas nagiging maayos ang buhay ng pamilya mo. Ilang linggo ang lumipas, sa wakas ay nakalabas na si Ira sa ospital. Dinala siya ni Joel pauwi, kung saan naghanda ng simpleng salo-salo ang kanilang mga anak. Masayang sinalubong ni na Jordan at Lalin ang kanilang ina, sabay yakap ng mahigpit. "Welcome home, Mama!" sigaw ni Lalin habang nakayakap sa ina. "Salamat mga anak," sagot ni Ira na napaluha sa tuwa. Hindi ko inakala na darating pa ang araw na toto. Habang pinagmamasdan ni Joel ang kanyang pamilya, hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng pinagdaanan nila, mula sa kanyang pagkakamali hanggang sa bagong simula na binigay sa kanila ni Richard. Napatingin siya sa tindahan na nasa dulo ng kalsada, ang tindahan na minsang naging simbolo ng kanyang kahinaan, ngunit ngayon ay simbolo na ng pagbabago at pag-asa. "Hindi ko akalain na ang tindahan na iyon ang magpapabago ng buhay ko," bulong ni Joel sa sarili habang yakap ang kanyang pamilya. "Joel," tawag ni Ira na napansin ang tahimik niyang sandali. "Anong iniisip mo?" Ngumiti si Joel at tumingin sa kanyang asawa. "Iniisip ko lang kung gaano tayo kaswerte na kahit sa pinakamabigat na pagsubok, may mga taong tumulong sa atin. Si Richard, ang tindahan, lahat ng nangyari. Akala ko dati katapusan na ng lahat, pero hindi pala. Panibagong simula lang pala yun." Habang magkasama nilang pinanood ang mga bata na masayang naglalaro, alam ni Joel na ang kanilang pamilya ay mas tumibay pa. Sa kabila ng lahat ng hirap, natutunan niyang ang bawat pagkakamali ay may natatagong aral, at ang bawat pagsubok ay may kalakip na pagkakataon para magsimula muli.